Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa atin channel, Ang Biyahe e Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Punta tayo sa ating topic. Carmina Villarroel pinatulan ang mga issue tungkol kay Kaylin Alcantara. Carmina, huwag na kayong, oh my gosh, baka ito ang pinariringgan. Sinabi ni Carmina Villarroel na naka-move on na siya sa pambabatikos na dinanas niya kaugnay ng hiwalayan ng anak na si Maeve Legaspi at ni Kaylin Alcantara. Ay, nang bonggang-bongga, natatawang reaksyon ni Carmina nang tanungin tungkol dito. Nagsimula ang pambabatikos kay Carmina dahil sa diumano'y cryptic post niya noong kasagsagan ng breakup ng young couple. Hinuha noon ng iba, patungkol ang posts ni Carmina sa ex-girlfriend ni Maeve na si Kaylin. Pinabulaanan ito ni Carmina. Nakapanayam ng pep.ph, Philippine Entertainment Portal, si Carmina pagkatapos ng Mediacon para sa finale ng seryeng Abot Kamay na Pangarap noong October 2, 2024. Sabi ni Carmina, eto na nga guys, masyado kasi kayong nag-o-overthink. Alam nyo, complicated na ang world. We live in a complicated world, huwag na nating pakomplikahin. Ang nakikita mo ay kung ano ang makukuha mo. Ang nabasa mo, yun na yun. Huwag na kayong, oh my gosh, baka ito ang pinariringgan. Wala po akong oras na magparinig. Wala po talaga. Patungkol sa kanyang posts, paliwanag ni Carmina. Usually, nakikita ko lang iyon sa Facebook, maganda ito. Pero yung ibang tao, iniisip nila na may pinatatamaan ako. Hindi ako yung tipo ng tao na nagpapatama. Natatawang sabi pa ni Carmina, my gosh, matanda na ako, huwag naman, hindi naman masyadong matanda. Pero wala akong time para sa mga bagay na pambata. You know, kahit nga noong bata ako, hindi naman ako nakipagganyan-ganyanan. Wala akong oras para dito. Para sa akin, do not overthink. She died the Carmina tungkol kay Kaylin, umiwas itong magbigay ng anumang pahayag. Katuwiran niya, parang ayoko na lang magsalita. Kasi, ito na nga, sasabihin na naman nila or mamasamain na naman ng iba. Kahit na sabihin kong I wish her well, kahit na may sabihin akong maganda, sasabihin nila na plastic. It's better not to say anything na lang. Nagkasama na sila ni Kaylin sa kapuso serye na Kambal Karibal, 2017-2018. Gumanap siya roon said ina ni Bianca Umali. Payag ba si Carmina sakaling makatrabaho niya ulit si Kaylin? Sagot niya, bakit naman hindi basta gusto ko lang naman ng chill. Nang tanungin tungkol sa reaction niya sa bashers, nagulat lang daw si Carmina sa galawan ng mga ito dahil nagsimula sa showbiz si Carmina nang wala pang social media. Hindi ako naapektuhan pero parang talaga ba? May naniniwala ba talaga? Na parang, wow, grabe talaga yung power ng social media. Of course, naaano ko lang yung time namin at time ngayon na parang grabe pala talaga. Parang papaniwalaan nila kung ano ang gusto nilang paniwalaan. Inakusahan si Carmina na, pakialamera, sa love life ni Maeve. Pero di niya, ito ang sinasabi ko, kung talagang pakialamera ako, wala sila sa show business. I'm just saying na hindi ako pakialamera. Very supportive ako sa mga anak ko. Nagiging ina lang ako. Ano po ang ibig sabihin nito mapagmahal akong ina? Ako ang nag-aalaga sa kanila. Nag-aalala ako sa kanila. Mahal ko sila at gagawin ko ang lahat para sa kanila. Kung para sa inyo pakikialam iyon, okay, pakialamerang nanay ako. Pero yun ang definition ko ng pagiging pakialamera. Napag-sweeping ba nilang pamilya ang pagkadawit niya sa issue? Nag-swipe namin, pero ito ang showbiz life. We know the truth and yun lang naman ang importante. Yun ang palaging sinasabi ko sa kanila. Basta tayong pamilya, in touch kami. Alam natin kung ano ang totoo. Oo, masakit na kung ano-ano ang sinasabi sa atin. Na ganito tayo, mata pobre. Na parang, ganun ba ako kamilyonaryo para sabihing mata pobre? Napagtanto raw ni Carmina na pagdating sa bashers, kahit anong depensa niya sa sarili ay hindi siya pakikinggan. Wala na akong magagawa roon. Alam mo, hindi ako nandito para please ang lahat. Sa mga nakakakilala sa akin, kilala nila ako at magsasalita sila para sa akin. Ngayon, may nakakapagsabi na parang, hindi naman siya ganyan.
Ibig kong sabihin, ang katotohanan ay laging mananaig. Alalahanin nyo, maaaring tumagal ng ilang taon, maaaring tumagal ng ilang buwan, linggo, ngunit laging mananaig ang katotohanan. Kung sino ka talaga, kung ano ang pagkatao mo, lalabas at lalabas iyon. And like Eve said, yung mga taong nakakakilala sa iyo, they will speak for you. Itinanggi rin ni Carmina ang intrigang may tampo raw silang pamilya sa GMA7, dahilan kung bakit wala silang apat sa nakaraang GMA7 gala. Why? Halatang nagulat na tanong niya. Tampo kami? Wala. Unang-una, bakit kami magkakaroon ng tampo sa GMA7? Naging mabuti sila sa amin. Ang tagal na namin sa kanila. Naging mabait sila sa amin at forever kaming nagpapasalamat sa kanila. Sa lahat ng nakatrabaho namin, nagbigay ng trabaho sa amin, we're always thankful to them. So, bakit ako magkakaroon ng tampo? Wala. Sabay tukoy niya sa pagiging emotional niya sa abot kamay na pangarap final medyakon kasi, kung may tampo ko, iiyak ba ako? Ipinaliwanag na rin ni Carmina kung bakit wala sila sa GMA Gala noong Hulyo. Hindi niya itinangging may kinalaman pa rin sa naging issue, at alam naman daw ng GMA7 management ang kanilang desisyong huwag dumalo sa event. We just opted not to go and they knew naman talaga. Yun ang height ng issue, so parang kami na lang ang umiwas. Yun nga ang sinasabi ko na, our showbiz family, pero hindi as showbiz. Ayaw na natin eh. Alam namin when to lie low. Ang ating wika, alam Indigo kung bakit hindi kami pupunta at alam nila ang ating dahilan. Like natatawa na lang kami, yung parang nakakapagod. Lahat na lang ng action namin, may ibig sabihin sa kanila. Hindi kailan na natutukan ni Carmina at asawang si Zoren Legaspi ang paglaki ng mga anak nilang sina Mevi at Cassie. Supportive ang mag-asawa ng pasukin ng kambal ang showbiz noong 2018. Nakaramdam ba si Carmina ng pagsisisi na pinayagan nila ni Zoren na mag-artista ang mga anak? Sagot ni Carmina, nagsisi. Wala akong pinagsisisihan. Naway masaya ang mga bata. Yun ang choice nila. Ako talaga, away ko sila. Mag-business na lang kayo. Alam ko how cruel showbiz can be. Ang showbiz, sa akin, hindi naging cruel. Sa katunayan, napakasaya ko. Kung hindi ako maligaya, wala siguro ako rito ngayon. Pero ang dami ko namang warning sa kanila, gidans, ganun. Pero wala akong pinagsisisihan. Hindi raw mawawala ang paggabay nila ni Zoren sa mga anak. Nang tanungin kung ano ang pinapayo niya sa mga anak, sagot ni Carmina, ang importante at palagi kong ang sinasabi sa kambal, in every problem or mga trials, ang importante roon, ang dami naming lesson along the way. At mas lalong tumibay ang pamilya. Na, sige, unbreakable pa tayo la. At para makita nila na, okay, showbiz ito. It can really be dirty and lalo na ngayon natitirahin ka below the belt. Panoorin ang buong panayam kay Miss Carmina Villaroel sa YouTube channel ng Pep TV. At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at suportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.